Guys, update po sa ating crayfish na buntis. So siya po ay may mga, hanapin natin yung may mga napisahan na yung na-detach sa kanyang belly, pero ayaw nung iba. Hindi ko na siya tinanggal, hindi ko na pinagpag. Ayun, yung isa. Dahil sa binasa ko ay hayaan daw lang. O sa nabasa ko, hayaan daw lang. Nakusa silang ma-detach. So, ayun yung isa. Dalawa. So, kanina may nakita tayo. Tatlo. Ano? So, ayan yung mother crayfish natin. Nasa tiyan pa rin niya yung mga anak niya. So, tignan natin kung mas okay ba na magkakasama pa rin yung nanay, hindi na natin pagpagin. Ayan siya. Kasi marami naman akong container, marami namang paglalagyan. So update ko lang kayo kung mas marami ang mabubuhay dito kaysa dun sa kabila na pinagpag ko. Siguro nasa 50 pieces na lang sila, hindi ko lang alam, or less. Dito tignan natin kung ilan ang mabubuhay kasama ang kanilang mother. Ayan. So sa pag-aalaga naman ng crayfish, tsaga-tsaga lang. Kung baka ginawa lang namin itong mag-asawa, parang natuwa lang kami. So in the future, makapagparami din kami, katulad ng ibang nag-aalaga ng crayfish. So ang setup namin is dito lang sa bahay. 1, 2, 3, 4, 4 na containers lang to. So yung mga breeders, actually mga breeders na to mga nandito, tapos nandito sa taas. So siguro antay-antay lang, sabi na, kahit nga mag-alaga ka ng manok, mag-aantay ka pa rin ng 1 taon mula yung mapakinabangan mo. So ito, mag-1 taon na, so napapakinabangan na. So wala namang madali, tsaga-tsaga lang talaga. Basta alagaan lang sila, laging pakainin. Bali, pinapakain ko lang sa kanila is yung in-order ko sa Lazada na PO1, PO2, saka PO3, sinking pellets. Nililinisan lang ang kanilang mga dumi every 3 days. Every 3 days kong ginagawa. Kung minsan pag hindi ko maharap, once a week. Ayun lang. Tapos maglalagay ng tubig dahil nandito kami sa Metro Manila. Kailangan mo ng yung mag-stock ka talaga ng tubig para at least mabawasan yung chlorine. Hindi pwedeng direct, baka sila'y matsugi. So far naman okay naman sila. Kung yung ginagawa ko, nag-stock ako ng tubig nandyan sa baba. Nilagyan ko ng isang isda para walang mabuhay na kitikiti. Mahirap na.
So yun lang, iingay, malapit ako sa mosque. Ganun talaga. So guys, thank you for watching and listening. Wala naman ako masyadong may share sa pag-aalaga ng crayfish kasi hindi naman ako expert. Basta binibigyan sila ng maayos na tirahan, pagkain, lagyan ng tubig, pinapakain ng pakunti-kunti lang naman. Ang kagandahan dito is pakunti-kunti lang yung kinakain nila. Pero yun nga, kailangan mo talagang mag-invest kasi kailangan mo bumili ng air pumps. Siyempre yung bayad ng kuryente, bayad ng crayfish. Pero nakakawala naman ng pagod. So nilagay ko lang, balak kong marami pa akong container siguro pag lumaki na yung mga yon, mga kraylings. Pwede ko nang ilipat dito. Ayan, tanggalin ko na yung mga paso. Lalagay ko na dyan. So itong area na to, gagawin ko siyang lagayan ng crayfish. So for future expansion, try ko rin siguro ilagay sa tarlac. Subukan lang mag-alaga. So malay natin ma-achieve din natin yung magparami ng crayfish. Yun lang mga guys, dapat lang may ikon kayo, kumbaga meron na kayong passion sa pag-aalaga. Kaya lang hindi ka talaga pwedeng umalis ng bahay ng matagal. Maximum 3 days kami maalis. Kailangan o kaya ayaw kong umalis. Kasi dahil dito sa mga crayfish, sayang naman. Pag sila yung mga tsugi, malalaki na sila. So nangingitlog na yung iba, nakapagpisa na rin. So kailangan lang talaga tiyaga. Yun lang mga guys, thank you for watching. Bye bye.